Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Prinsesa Anastasia. Ikalawa. Siguro narinig mo na ang Tanzonga, ang pinakaligtas na kaharian sa mundo kung saan masaya ang mga tao at ang mga araw ay masigla. At ang mga gabi, ang mga gabi, napakaganda at mahiwaga. At nitong huli, punong-puno ito ng mga naggagandahang mga bituin sa langit na para bang may mensahe ang mga ito na gustong iparating sa mga tao. Isang taong may koneksyon sa kanilang lupain. Isang espesyal na tao. Tulungan mo kami, pakiusap, tulungan mo kami. Ha? 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 Anastasia, nasasabik na ang mga tao sa kaharian tungkol sa kapistahan. Prinsesa? Oo. Pasensya na kasi... Ayos lang ba ang lahat, Ana? Ikinuwento ni Anastasia kay Michiko ang panaginip at ang pakiramdam na parang totoo ito. At 2 buwan na po akong palaging dinadalaw nito tuwing gabi. Nagulat si Michiko sa narinig at saka huminga ng malalim. Bakit? Ano yun? Sa tingin ko ay panahon na para malaman mo. Sa timog ng Yellow Sea ay mayroong kaharian. Dati itong tirahan ng mga diwata at talagang kilala ito. Tinatawag itong ang Tiara Land. Ang Tiara Land ay pinamumunuan ng reyna ng mga diwatang si Ursa. Sa ilalim niya, ang kaharian ay naging pinakamasayang lugar sa mundo. Pero ang masasamang mga mata ng hari ng Barren Lands na si Haring Kapto ay napansin ito. Kasama ang kanyang hukbo, nilusob ang kaharian. At mabuti na lang, ang iyong ama, si Haring Rubin ay sumaklolo at itinaboy ang hukbo ni Kapto palayo. Si Ama? Oo. Pagkatapos, anong nangyari? Mabuti na lang pinagpala si Reyna Ursa ang iyong ina na ng oras na yon ay nagdadalang tao sa iyo. At nung isilang ka, may parehong marka ng konstelasyon sa mga mata mo, gaya ng sa reyna ng mga diwata. Pero noong pinamunuan ni Boris ang Tanzonga, sinamantala ni Kapto ang pagkakataon. Gumawa siya ng plano na atakihin si Reyna Ursa. At sa pagkakataong to, hindi lang ang kanyang hukbo, kung hindi may mas masamang plano pa siya. Naisip niyang samantalahin ang parating na solar eclipse. Isang solar eclipse? Galing kay Reyna Ursa ang lakas ng lahat ng mga diwata. At ang lakas ng Reyna ay galing naman sa mga bituin. Ang araw natin ang pinakamalapit na bituin. At sa tuwing solar eclipse, nawawalan ng kapangyarihan si Ursa. Kinuha ang bastod niya at inilagay siya sa isang kulungang malayo sa kaharian. At dahil wala siya, nawala ng kapangyarihan ng mga diwata. Kaya hindi nagtagal, nasakop ng masamang diktador ang buong kaharian. Kailangan natin siyang tulungan. Kaya humihingi siya ng tulong sa iyo. Pero isang babalaan na, puno ng panganib ang daan patungo sa kanya. Hindi siya madaling marating. Ayoko po ng madali, Master. At kaya, nung gabing yon, binigyan siya ni Michiko ng detalyadong mapa ng Tiara Land at ng lugar kung saan nakakulong si Ursa. Salamat po, Master. Kakailanganin ko na pong umalis. Pakiusap, kayo po munang bahala rito. Babalik po ako kaagad. Hoy, kayo! Bakit nakikita ko nakapikit kayo, ha? Sige, para matuto silang lahat ng leksyon. Ha? Anong nangyayari? May hinahanap ka ba? Ha? Teka, sino ka? Hindi mo ba alam na kay Haring Kapto ang... Kapag nakita kita o mga tauhan ng hari mo na ginugulo ang mga inosenteng nilalang na ito, talagang isinusumpa ako sa araw. Hindi nyo na ito makikita pang uli.
Umalis ka na at sabihin mo sa hari mo na bilang na ang mga araw niya. Sino ka? Asia. Nabalitaan na kita. Ikaw si Super Asia. Ililigtas mo ba kami? Tingnan mo, may parehong marka siya sa bandang mata niya, gaya ng reyna natin. Sandali, kailangan ko ng tulong niyo. Sabihin niyo sa lahat ng mga diwata na... Kailangan ko nang umalis ngayon. Paalam! Hayita! Wah, gusto ko maging kagaya niya. Ako rin. Ako rin! Sa pagbukang liwayway, narating ni Anastasia ang lupain sa labas ng Tiaraland at naroon nga ito ang unang pagsubok na naghihintay, ang batong higante. At sino ka? Anong kailangan mo? Gusto kong tumabik ka riyan sa daraanan ko dahil may kailangan pa akong puntahan. Yan ay kung kaya mong sagutin ang aking mga tanong. Mas madali pala to sa inaasahan ko. Oo! Sige! Magtanong ka lang! Pambihira, inaasar mo ba ako? Hindi, Ginoo! Seryoso po ako! O sige, sagutin mo ito. Mas marami kang kinuha, mas madami kang maiiwan. Ano ito? Mas marami kang kinuha, mas marami kang may iwan. Ano kaya to? Sinadya ko ang magpunta rito para lang hindi makasagot ng isang bugtong. Pagkatapos kong maglakbay. Sandali lang. Alam ko na! Alam ko na! Ang sagot ay... hakbang! Mas marami kang kinuha, mas marami kang may iwan. O sige, makakaraang ka na. At kaya, tumabi na ang higante para makaraan siya. Paalam sa'yo! Matapos maglakad ng ilang sandali, bigla niyang naramdaman na gumalaw ang lupang tinatapakan niya. At bago pa niya napansin ito, nakabitin na siya sa hangin nang nakatiwarik dahil sa isang lubid. Oo! Ayos! Nako, mukhang hindi ito maganda. Wow! Paano ko nagawa yun? Nang biglang, ang marka sa may mata niya ay nagsimulang kuminang. Nalaman ni Anastasia na halos malapit na siya. Tumakbo siya at sa wakas, nakarating siya sa dulo ng hukay. Hindi ito basta hukay, pero hukay na puno ng apoy. At sa kabilang banda nito, naroon ang kulungan. Hindi makita ni Anastasia kung sino ang nasa loob nito. Pero alam niyang ito na siguro si Reyna Ursa. Ang problema ay, walang tulay para makarating sa kabilang parte. Anong gagawin ko? Ay! Anastasia! Hindi! Imposible to! Kayang kontrolin ni Anastasia ang apoy! Anastasia, narinig mo ang tawag ko. Talaga namang ipinagmamalaki kita. Wala na po tayong oras. Kailangan na nating makarating sa kaharian kaagad. Siguradong ginamitan na ng mga diwata ng alak na may pampatulog ang mga gwardya. Kailangan makarating kaagad para atakihin si Kapto. Tama. Sa kabilang banda, walang alam si Haring Kapto na sa labas ng kanyang bulwagan, tulog na ang lahat ng mga gwardya niya. Mujoni, plano ko na ngayong sakupin ng Tanzonga.
Maganda raw ang kaharian na iyon. At gusto ko ng mga magagandang kaharian para sirain ito. Opo, kamahalan. Pero paano ang mga vigilante? Na umaatake sa mga sundalo? Hindi po ba kayo nag-aalala? Siyempre hindi. Ikaw nang bahala riyan. May iba pa akong kailangan gawin. Gusto kong sakupin ang Tanzonga! Dapat lang talaga, kaya lang, alam nyo, narinig ko na ang pinuno nila ay isang napakamakapangyarihang prinsesa. Ang Prinsesa Anastasia. Isang prinsesa? Siya rin ba yung prinsesa na luminlang kay Boris? Alam mo, ang pagtataksil ay isang larangan na talagang inaral ko noong... Ano? Ursa? Ursa! Bakit ka narito? Mga gwardya! Pakiulit nga. Ang pagtataksil ay isang larangan na... Ano? At sino ka? Mga gwardya! Mujoni, anong nangyayari? Kamahalan. Siya na po iyon. Sino? Prinsesa Anastasia! Humanda ka sa akin. Sa tingin mo talaga mahihina ang mga prinsesa at walang alam? Oras na para baguhin mo yung iniisip mo. Ano ka ba? Hindi mo ako pwedeng saktan. Nasa akin ang mahiwagang baston ni Ursa at hindi mo na talaga ito mahanap. Teka, yun ba? Paano? Paano mo ito nakuha? Tingnan mo. Kapto, tulog lahat ng gwardya mo. Kapag masama ang pinuno, hindi magtatagal at babagsak din ang kanyang pamumuno. Mga diwata, humanda! Hindi! At kaya, nakabalik sa mga diwata ang kapangyarihan nila. Ipinatapon si Kapto sa kuweba, sa lugar kung saan dati niyang ikinulong si Reyna Ursa. Hindi! Ang mahika at pag-ibig ay naibalik sa Tiara Land dahil muling nang nakabalik si Ursa sa trono niya. Nagsaya ang mga diwata sa kanya, pero maliban sa kanilang reyna, nagbunyi sila sa kanilang tagapagligtas, si Prinsesa Anastasia. Super Asia! Super Asia! Super Asia! Super Asia! Super Asia! Maraming salamat, Ana. Maraming salamat talaga sa lahat. Huwag niyo na po akong pasalamatan. Tungkulin ko po yun. At lahat tayo ay konektado. Tama. Lahat tayo ay konektado ng araw. Pero sinasabi ko sa iyo, Ana, napakamakapangyarihan mo. Dapat matuto kang kontrolin ang kapangyarihan mo at alamin ang iyong mga abilidad. Ngayon kailangan ko na pong bumalik sa amin. Ang iba ay sa susunod na lang. At ngayon, muling nakabalik ang masasayang araw ng Tiara Land. Nagdiwang ang Tanzonga dahil nakabalik na ang kanilang prinsesa. Kinagabihan, isang eleganteng palabas ang nakita sa kalangitan. Sa kanilang pagpapalipad ng mga libo-libong parol na gawa sa papel, habang may mga bulalakaw sa likod na nagpapaganda